Aangat ang pangalan niya lalo dito kapag nagawan ng solusyon yan. Nino? Hindi Pangulong Bongbong Marcos. Paano aangat? Hindi nga umaangat. Lumulubog nga eh. Hindi nga po. Pag tinanggap niya yung mga offer ng mga tao na ito. Yes, oo. Yun nga ang sinasabi ko. Yun ang solusyon eh. May natitira pang panahon to redeem himself. At number 4, panagutin. Hindi lamang yung contractors na lagi natin sinasabi, biktima ng sistema yan. Yes, tama. Ang panagutin nyo yung gumawa ng sistema. Sino bang gumawa ng sistema niyan? Yung DPWH officials at yung mga kongresista. Anong ginawa ni Pangulo? Lifestyle check. Ano ngayon? Lifestyle check. Okay. Si District Engineer A ay maranya ang pamumuhay sobra-sobra sa kanyang kakayahan bilang district engineer, sobra-sobra sa sweldo. Opo. Anong gagawin mo ngayon? Papailan mo sa ombudsman, unexplained wealth? Matagal yan. Kakasuhan mo ng graft? Pagkatapos ipo-forfeiture mo, dekada yun. Opo. Yun nga eh. Yun, di ba yung PCGG? Opo, di ba? Walang nangyari. Yun. Talagang galit din ako noong time na yun. Galit na galit ako. Nabulok na yung sasakyan. Action na yung tanggalin nyo sa pwesto sapagkat habang nasa pwesto yung mga yan ay makakagawa pa yan ng paraan para takutin yung mga kontraktor, itago yung mga papeles. Kasi yan ang essence ng preventive suspension. Ayun. Kaya nga may preventive suspension kung ikaw may kasalanan para wala kang access dun sa mga records. Tama po. Hindi mo pwedeng gamitin yung poder para magsira ng records, mag-impluwensya ng witnesses, manakot ng mga witnesses, maka-impluwensya ng ibang tao, etc. Wala ni isang district engineers hanggang sa ngayon. Buwan na ang tinatagal niyang usapin na yan na nasususpinde. Dapat yan automatic. May problema yung project sa distrito mo. Suspended ka. Tama. Sinong congressman sa distritong ito? Imbestigahan. Yung ang i-lifestyle check nyo. Dito mo, sabi ni Pangulong Marcos, lifestyle check sa lahat ng opisyal. Lahat. Kakayanin ba yun? It takes time. Naglolokohan tayo rito eh. Matagal. Ayan ang tinatawag na MEMA. May masabi. At saka AIDS. AIDS. What's AIDS? AIDS. 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 Ano yun? Di ba? Ano ibig sabihin? Yung sakit, di ba? AIDS. Band-aid. Hindi, AIDS. Di ba may AIDS na sakit? Opo, sakit. Yun. Yun na yun. Yun. As if doing something. I see. Hindi ko alam yun, sorry. Halimbawa, sa Bulacan. Doing something. Sa Bulacan. May anomalya sa Bulacan, district engineer, suspended ka. San Carlos City, suspended ka. Di ba? Dapat ganun. Fast action. Bago yung TRICOM, alam mo, for the first time, I will agree with Representative De Lima. Nung kinwestiyon niya, bakit yung TRICOM ang i-constitute para mag-imbestiga dyan? Wala maniniwala dyan. Correct. Waste of laway yan. Bago, sisigaw-sigawan nyo na naman yung mga tao roon. Invited guests. Ngayon, sana ako'y umaapila din sa Blue Ribbon na may mga nagbo-volunteer na mga dating congressmen. Unang-una si Congressman Teves. Sana patawag ninyo. Yun ay hindi na matatakot makontempt yun. Kung may sasabihin man siya na laban sa kanyang mga kapwa-kongresista kasi paano matatakot mag-contempt yun? Nakakulong na nga. Matatakot pa bang ikulong yun? Yun ang the best witness, nothing to lose. Hindi yung mga witnesses ni Ontiveros na lumalabas ay binabayaran. Kaya nga mamaya magpa-file kami ng ethics complaint laban kay Senator Ontiveros sa Senado. Dahil nagiging pattern na po Nagiging pattern na. Umpisa pa yung corona trial, yung sinasabi ni Miriam, congressman pa yata, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Ontiveros noon, may mga nagsabing witnesses na sila ay kinausap. Nagiging habit na ni Senator Riz Ontiveros na kausapin yung witnesses. Alam nyo, kung mayroong Senate inquiry at may witnesses, hindi mo dapat kinakausap yung witness na yan Tama. Diba? Hayaan mo silang maghayag ng kung gusto nilang ihayag. Witness tampering yan Kaya, hindi pwede. Since nakakalusot siya nung panahon ni Corona, and then yung kikian na
dinimanda pa siya ng kidnapping ni Congressman Paras, and then yung sa Farmally, and then ngayon na naman dito kay Pastor Kibuloy, namimihasa eh. O, hindi pwedeng ganun. Ang nasisira, hindi lamang yung mga taong tinatarget niya by false witnesses, ngunit ang Senado. Nasisira ang reputasyon ng Senado kung may isang miyembro ang Senado na ganon. Opo. Pagkatapos, nagsasite pa ng jurisprudence na mali-mali. Then, namimihasa lang siya na maging bida. Yun nga eh. Pwede ka namang maging bida nang hindi ganon. Marami namang bida sa Senado. Hindi naman nagtatamper ng witnesses at hindi naman palpak ang sinasabi. Yun lang. Eto nga si Senator Lacson, may sinasabi ng mga kontraktor. Dapat tanong mo sinong district engineer ang nag-aprobahan nito. District engineer, suspended. Ganon. Pakita mo ang kamay na bakal. Yun ang maganda. Yun ang dapat, yun ang strong leadership. Ito bayag leadership. Mabagal na leadership. Bayag. Yun nga sinasabi ko dito kay Bonoan. Ang sinasabi niya, hindi daw siya involved. Ang sinasabi din ng iba na nagdedepensa sa kanya, baka hindi daw alam ni Bonoan, may problema ka. Kung hindi mo alam, they have no business being there kasi dapat ikaw ang hepe niyan eh. Kung may kakulakuhan dyan, dapat alam mo yan. Otherwise, para ano ka nandyan? Useless. Kahit yung sinasabi niya, delegated po yan sa regional engineer, sa district engineer, o delegated, pero dapat may oversight ka. Anong ginagawa mo dyan? Tama. Nagkakamot ng puwet sa opisina mo. Hindi pwede yan. Dapat yan ay kung may kahihiyan si Bonoan, on leave siya. Mag-leave muna siya. Kasi I do not think, command responsibility yan eh. Yes. Yung sasabihin niya, walang command responsibility yan dahil delegated. Wala nang mananagot. Wala nang mananagot. Ba't may command responsibility pang doktrina? Di wala na. Lahat na lang. Hindi ako pipirma. Kayo bahala kayo dyan. Kayo ang sabit. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga may oversight. Kaya nga yung may kasabihan, di ba? Si Roosevelt ba yun? Na sinasabi niya, the buck stops here. Ibig sabihin, yung pasahan ng sisi, hanggang dito lang. Yun. Hanggang presidente lang. Wala na akong papasahan. Ultimately, ako ang may kasalanan ng lahat ng yan. Kasi alter ego, lahat ko yan eh. Ako pumili dyan. Dapat ganon. Si Tatay Digong yan Bago sasabihin niya, iniimbestigahan niya, pa-file niya ng kaso. Bakit ngayon lang? Hindi niya na-detect. Kailangan may magsabi pa sa kanya na may ghost project, kailangan malunod pa mga tao at tumirik yung mga sasakyan at magka-leptospirosis yung mga lumulusong sa baha bago niya filean. Mahina. Iyan ang problema kasi. Pag mahina ang presidente, hawa-hawa yan eh. The president sets the tone. He sets the direction. Pag astig ang presidente, astig yung mga yan. Astig lahat. Siyempre. Naknampating, alam mo, dapat talaga mag-leave na yan. Para naman. Kung wala rin lang gagawin, pahinga na po. Pahinga na muna. Mamahinga na. Oras nyo. Huwag naman mamahinga. Hindi, pahinga lang. Pahinga. Pag mamahinga, baka hindi na magising. Hindi naman. Huwag naman. Hindi, ayaw naman natin yan. Yan. Actually, yan din ang panawagan ni Deputy Majority Floor Leader ng Senado na si J.V. Ejercito yan. The good one. Sabi niya, delikadesa lang. Sabi niya, hindi ko sinasabing may kinalaman siya. Baka. Although ako, duda talaga ako eh. I want to give him the benefit of the doubt, but I doubt the benefit. Ayan. Dami na nagigigil, Siyempre. Dami nagigigil sa chat natin. Lagay niyo si Palafox dyan. Ang dami magagaling na tao na gustong magsilbi. Si Palafox, si Magalong. Don't waste time, sir. So, kung ako si Bonoan talaga, para lang pakita my good faith. Hands off muna ako dyan. I'm on leave. Tama. Tama. Imbestigahan nyo. Kung talagang wala siyang kinalaman, sabihin niya. Pati ako, imbestigahan nyo. Magli-leave ako. Di ba? Magaling yung anak niya. Di ba yung anak nga niya, nagsalita na rin eh. Sabi niya ni Bonoan? Hindi po, anak ni Presidente Bongbong. Ay, oo.
Yun, maganda yung naging impact nun. Yung bata. Oo. Sabi niya Hindi naman impacto. Hindi naman, pero attorney, nakakatawa na sinabi niya, hindi naman pwedeng kami mismo imbestigahan namin sarili namin. Tama diba? siya. Kaya nga pinuri na natin si Sandro, 'di ba? Pinupuri ko rin si Laila de Lima. Di ba? 'Di ba? Sabi ko tama siya. Hindi dapat bakit magta-tricom na naman, 'di ba? Kinwestiyon niya. Don't waste time. Oo, tayo naman parehas dito. Pag tama, pinupuri natin. Ang dapat kay secretary, 'di ba? Di ba ang may negosyo naman siya, yung bangus? Opo. Oo, doon na muna siya. Oo nga. Kanya ba 'yon? Abunuhan niyo muna, sir. Ha? Abunuan mo na? Abunuan? Hindi ba kanya yon yung bangus? Yung bunuan bangus? O yan, alam ko. Hindi yata kanya. Iba yata yun eh. Kapangalan. Oo. Ay, ambot sa imo attorney. Ambot sa ibon lubot. Ay, nako. Ayan. Ang gulo talaga nitong flood control. Pero para sa akin nga, ay lahat imbisigahan. Bakit na? Alam mo, may nagsasabi tuloy, ewan ko kung totoo, hindi naman siguro, na kaya daw ayaw masaling ni Pangulo ang mga kongresista. Natatakot siya, baka ipa-impeach daw siya. Hostage ba ang ating Pangulo? Hindi naman. Hindi kaya nga, hindi ako naniniwala, pero para sa akin, bakit ganon? Kasi di ba, lifestyle check daw. Etong hepe ng customs natin, Opo. sabi na niya agad, yung pinag-uutos na lifestyle check ng Pangulo, mahirap yan. Defeatist agad ang attitude. Yun agad ang attitude lagi niyang agad sinabi na niya, mabigat ang problema at ang mga kaharap natin, ay mga smuggler na maraming resources. Hindi natin kaya. Anong klase naman? Yan ang sinasabi ko na kapag mahina ang leader, mahina rin yung mga tauhan.